Napagliwanag dito, bubuhayin muli ang mga patay. Sabi dito, kaya pinahanda tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik ng kanyang anak na si Jesus, na dapat ang bawat isa ay masumpungan na walang batik at walang kapintasan at walang pagkukulang. Dahil ang sabi sa Hebreo, siya'y muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya muling babalik si Jesus. Muling babalik si Jesus Kristo upang iligtas tayo sa matinding puot ng Diyos. Ang lahat na sumusunod sa Kanya. Kaya sabi dito sa Tesalonica, ay ganito ang sinasabi sa atin. Unang Tesalonica chapter 4 verse 15. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Paparito ang Panginoon tayo, mga buhay, ay hindi na mauna sa mga namatay. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Sabi sa verse 20, pagkatapos tayo mga buhay, maititipunin niya sa ulap at isama sa mga buhay, isama sa mga pinuhay, upang salubungin sa pawirin ng Panginoon. Sa gayon makapiling niya tayo magpakailanman. Sabi sa versitin, kaya nga mag-aliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. Kaya itong ginagawa natin, lagi natin ipinangangaral upang mayanda tayo sa kanyang pagbabalik. Dahil sabi dito, sa unang Korinto ay ganito naman. Unang Korinto chapter 15 verse 51 ay ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos. Pakinggan ninyo ang iwagang ito. Hindi mamatay ang lahat, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hindi mamatay ang lahat. Dahil ang mga tao na sumusunod sa Diyos ay papalitan ng kanilang katawan ng katawang panlangit. At ang mga tao naman, ang kanilang buhay, ang mga namatay ay muling bubuhay ng kanilang katawan na hindi na mamatay. At tayo harap sa hukuman ni Kristo Jesus upang tumanggap ng ganti sa ating mga gawa nang tayo ay nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Sabi dito sa verse 52, isang sandali, isang kisap mata, kasabay ng uling tunog ng trumpita. Pag tunog ng trumpita, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamatay. Babaguhin tayo lahat. Sapagat ang katawang nabubulok dapat ay mapalitan ng di mabubulok. Ang katawan ng matay ay mapapalitan ng katawang di na mamatay. May katawang panlangit, sabi sa verse 40, may katawang panlangit at mayroon katawang panlupa. Kaya ang mga tao na sumusunod sa Diyos ay mayroong katawan panlangit. Ang mga tao naman sumusuway sa Diyos at gumagawa ng kasalanan, yung katawan panlupa nila ay muling bubuhayin ng Diyos at sila ay paparusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kaya sabi sa verse 54, kaya napalitan ang walang pagkabulok, na ang nabulok na ay napapalitan ng walang kamatayan.
Ang pagkabulok ay napapalitan ng di nabubulok. At ang kamatayan ay napapalitan ng di mamatay. Kaya ang mga tao ay wala ng kamatayan pagdating ni Kristo. Dahil harap sila sa hukuman ni Kristo Jesus. Kaya sabi dito, natupad na ang nasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Sabi sa verse 55, nasaan yung kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan yung kamatayan ang iyong kamandag? Sabi sa verse 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lahat ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag magtitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yaman alam ninyo di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya ito aming ginagawa. Patuloy kami nagpapagal sa Panginoon dahil alam namin hindi ito masasayang. Wala nga kaming pira, hindi kami kumikita, ngunit mayroon regalo ang Diyos sa amin, buhay na walang hanggan, manirahan sa langit. Dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos, pag namatay ka, ang iyong katawan na panlupa, lilipat ito sa katawan ng panlangit. At doon ka dadalhin ng Espiritu ng Diyos sa langit. Sa dambana ng Diyos, hantayin sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kaya, pinaghanda tayo ng Diyos sa darating at pagliligtas ng Diyos. Pinaghanda tayo. Kaya sabi dito sa Lucas chapter 3 ay ganito ang sinasabi sa atin. Ay ganito sinasabi naman sa Lucas chapter 3 verse 3 ay ganito. Kaya nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan upang kayo'y patawarin ng Diyos. Kaya kung paano dumating si Kristo, ganon ang pagpahayag ng mga lingkod ng Diyos. Ganon din sa kanyang pagbabalik. Ganon din ang pahayag ng mga lingkod ng Diyos. Kaya nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, pagsisihan ninyo at talikdan ninyong mga kasalanan upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ganon din sa ating panahon. Kailangan pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang patawarin tayo ng Diyos. Sabi sa verse 4, sa gayon natupad ang nasulat sa aklat ng mga propita. Ito sinasabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyong turahanan ng Panginoon, tuwirin ninyo kanyang mga landas, tambakan ninyong bawat lambak, at titigagin ang bawat burol at bundok. Tuwirin ang daang liko-liko at patagin ang daang bako-bako. Patagin ang daang bako-bako at makita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos.
Kaya iayos natin ang ating sarili. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Iayos natin ang daraanan ng Diyos upang makita natin ang kanyang pagliligtas sa atin. Napakaliwanag sa kanyang pagbabalik. Dapat naayos natin ang ating sarili upang darating sa ating buhay, upang darating sa ating pamilya ang pagliligtas ng Diyos. Gagawing pagliligtas ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya sabi sa Mateo chapter 24, ay ganito sinabi. Sabi sa verse 36, ay ganito naman sinasabi sa Matthew chapter 24, verse 36. Ngunit walang nakakaalam sa araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Sabi sa verse 37, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa taong si Noe. Sabi sa verse 39, dumating ang baha nang di namalaya at tinangay silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa pagdating ng anak ng Diyos. Sabi sa verse 40, sa panahon iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iwan ang isa. Ibig sabihin ito isang rapture na magaganap. Kaya pinaganda tayo ng Diyos. Sabi dito may dalawang babae magkasamang nagtatrabaho, kukunin ang isa at iwan ang isa. Yan ay isang rapture magaganap. Kaya sabi sa verse 42, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Darating siya tulad ng magnanakaw. Sabi dito sa verse 44, kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng Diyos sa oras din natin inaasahan. Pinahanda tayo ng Diyos. Kung sakaling dumating si Kristo, tayo ba ay naghanda na? Dahil may marami tayong pinagandaan. Darating ang rapture para mapasama ka sa rapture, para hindi ka makaranas ng puot ng Diyos. Yan ang paghahanda ng mga tao. At pinagandaan ng tao ang kanyang kamatayan. Ngayon makisig ka, baka bukas wala ka na. Nakahanda ka ba? Kaya pinahanda ng Diyos ang mga tao. Oras dumating ang rapture, oras dumating ang kanyang kamatayan, siya handa harap sa hukuman ni Kristo. Maging handa siya. Kaya napakaliwanag ang paghahanda sa atin. Dahil hindi natin alam, marami ng palatandaan dumarating sa sanlibutan, mga tanda sa langit. Nakikita natin, mga tanda sa lupa, nakikita natin lumabas na. Maraming mga tanda ngayon, pati tanda ng mga ugali ng mga tao sa huling araw. Nakita na natin. Kaya pinahanda tayo ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Mateo chapter 24, verse 3, nasa bundok ng Olibo si Jesus, samantala siya'y nakaupo roon. Palin siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ba ang magiging palatandaan ng iyong muling
paparito at ng katapusan ng mundo. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi ako ay kay Kristo, at marami silang nailigaw. Napakaliwanag. Maraming nagsasabi na ako kay Kristo at marami silang nailigaw. Sabi sa verse 11, maraming magpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Maraming magpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Nakita natin sa panahon ngayon, maraming kasimbahanan, ako kay Kristo, ngunit ang bulsa mo ang binabantayan. Maraming mga propita, lumabas na propita, dalagat nila maging sikat, maging kilala. Kaya gusto nila maging propita ng reliyon, ngunit hindi ito propita ni Kristo Jesus. Kaya maraming magpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Dahil sabi naman sa verse 23 ay ganito, nakita natin. Sabi sa verse 23, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Misayas, o nariyan siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Misayas, at may mga lilitar na mga bulaang propita. Magpakita sila ng mga kagilas-gilas at tanda ng kababalagan upang ligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinapauna ko na ito, sinasabi sa inyo, kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon kung sasabihin nila, naroon siya sa silid. Huwag kayong maniwala. Kaya pinalahanan tayo ni Kristo Jesus dahil maraming nagpapanggap na siya'y anak ng Diyos. Maraming nagpapanggap doon bandang Mindanao, kaya marami silang nailigaw ng mga tao. Ang iba gumawa ng mga tanda ng kababalaghan upang iligaw ang mga hinirang ng Diyos, paniwalain na sila ay sa Diyos. Kaya sabi sa ikalawang Tesalonica, ay ganito naman sinasabi, chapter 2, ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 3, sa anumang paraan huwag kayong patatayan aninuman sa araw ng Panginoon ay hindi darating hanggang di magaganap ang huling pagimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga na walang katapusan, kaparusahan. Sabi sa verse 4 to 5 ay ganito, kakalabanan niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipalagay banal. Itaas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos. Upo roon at ipayag na siya ay Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan, sinasabi ko sa inyo ito, nang ako'y kasama pa ninyo? Sabi sa verse 6 ay ganito naman, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Ano ito pumipigil? Dahil nasa atin pa ang Espiritu ng Diyos. Hindi pa nga lamang nangyayari
ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Yan ang Espiritu Santo ang pumipigil upang hindi makapasok ang Antikristo. Ang suwail ay lilitaw pagdating ng dagdag panahon. Bali ng kumikilos ngayon ang kapangyarihan. Bali na kumikilos ngayon ang kapangyarihan ito. At nanatili gayon hanggang di alis ang umaatlang na Espiritu ng Diyos. Kung maalis na ang umaatlang, malantad na ang suwail. Sabi sa verse 9, lilitaw ang suwail na taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at linlang na tanda ng kababalaghan. Sabi sa verse 10, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak, sa mga taong maligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya sila ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at paniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat na pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Napakaliwanag. Nakita natin ang mangyayari pagdating ng araw. Kaya sabi naman dito, sa unang Tesalonika, nakita natin, sabi sa unang Tesalonika, chapter 5, verse 4, ay ganito, ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yaon, na darating na parang magnanakaw, kaya lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o sa panig ng gabi. Kaya nga kailangan kayo maging manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip. Di tulad ng iba, kung gabi ay ang karaniwan natutulog ang tao at kung gabi ay karaniwan naglalasing. Hindi tayo naglalasing, yaman tayo sa panig ng araw. Gawin natin balutin ang panampalataya at pag-ibig at hilmit ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya sa atin upang tayo ay mabuhay nakasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Sabi sa verse 11, dahil dito patuloy kayo magpaalalahanan, magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kaya ito ating ginagawa, lagi tayo nagpapalahanan dahil yan ay utos ng Diyos. Kaya iba nagtataka, nagwawali na naman, nag-iingay naman, hindi. Sinusunod natin ang sinasabi ng Diyos, lagi tayo magpalalahanan sa isa't isa. Dahil darating ang kapahamakan na hindi natin alam. Kaya pinapaingat tayo ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng pagpaalala sa atin, ay nakahanda tayo. Maraming mga Kristiyano ngayon alam niya ito, ngunit wala na nagpaalala sa kanya, kaya nakalimutan niya at
tuluyan siya mapapamak pagdating ng araw. Dapat laging nakahanda tayo sa lahat ng oras. Hindi na handa tayo ngayon. Para ba tayong sasalakayin ng kalaban, nakahanda tayo ngayon. Ngunit pagdating ng mga araw, ay wala na. Patulog-tulog na tayo. Parelax-relax. Kaya pag lumusob ang kalaban, patay tayong lahat. Kaya ganyan din ang pagbalik ni Kristo, pinahanda tayo sa lahat ng oras. Dahil hindi natin namalayan kung kailan siya darating. Hindi natin alam. Kaya dapat laging handa. Hindi tayo handa lagi sa paggawa ng kasalanan, kundi laging handa sa pagsunod sa Diyos. Kaya ito pinahanda tayo ng Panginoong Jesucristo. Dahil naawa siya sa atin kung tayo mapapahamak doon sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Kaya sabi sa Mateo, chapter 24, verse 3, nga sa bundok ng Olibo si Jesus, samantala siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sabi dito sa verse 6, makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Dahil kayo, huwag kayong mapagabag, dapat mangyayari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat magibaga ang mga bansa laban sa kapwa-bansa at karian sa kapwa-karian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat na ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ibig sabihin, nagsisimula na ang ating paghihirap dahil maraming mga lindol sa iba't ibang panig ng daigdig. Marami ang namatay. Mga bagyo at baha, marami ang namatay. Heat waves, marami ang namatay sa iba't ibang bansa. COVID-19, marami ang namatay. Yan ay isang palatandaan ng pagbalik ni Kristo Jesus. Mga gira, dumating ng First World War at Second World War, dumating na, at ang Third World War ay binabali-balita ngayon na magsisimula. Tulad ng Ukraine, nakita natin nagsimula na sa Ukraine at Russia. Israel ay pinaplano na kukupin ng kanyang mga kalaban at ang mangyayari na malupig ang Israel, doon na darating si Kristo Jesus. Doon na darating si Kristo Jesus. Pag oras ang Israel ay malupig, matalo. Dahil ang sabi dito, sa pahayag o revelasyon, ay ganito ang sinasabi sa pahayag o Revelation chapter 20. Verse 7, pagkatapos ng 1,000 na taon, palayain si Satanas. Lalabas siya upang dayain ang mga bansa. Ang buong sanlibutan, ang Gog at Magog, titipunin sila ni Satanas at isama sa pakikipagdigma na kasindami ng buhangin sa tabing dagat ang upo nito. Kaya bakit magipagdigma sila? Si Satanas kasama na kanyang mga demonyo at mga tao, dahil ang mga panahon na yun, ang mga tao ay napusis na ni Satanas. Napusis na sila. Dahil sila ay kampo ng Diablo. Napusis na sila ng Diablo. Dahil sabi dito, sa pahayag chapter 16, ay ganito ang sinasabi, verse 12, ibinuhos ng ang ika-anim, binuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok.
sa malaking ilog ng Euphrates, natuyo ang ilog at nagkakaroon ng landas ang mga hari mula sa silangan. Kita mo ang Euphrates ngayon, halos natutuyo na rin. Kaya nakita natin mga palatandaan. Dahil yan nagsisimula na. Sabi dito, malaking ilog ng Euphrates, natutuyo ang ilog at magkakaroon ng landas para sa mga hari mula sa silangan. At nakita ko lumabas mula sa bunganga ng dragon at ang nangalimaw, ang bulang propita, ang tatlong karmalduan na espirituan yung palaka. Yan ang ginagawa ninyong lucky charms. Anyong palaka, demonyo pala ito. Dragon ay si Satanas. Ito mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Nilibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako darating gaya ng magnanakaw, sabi ni Jesus. Mapalad ang nanatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapaya sa madla. At titipunin ng Espiritu ang mga hari sa dagang tinatawag na Armageddon. Yan Armageddon, gira yan. Yan ang final na gira sa buong sanlibutan. Labanan ng liwanag at kadiliman. Labanan ng kampon ni Satanas at mga anghel ng Diyos. Magkaroon ng labanan, Armageddon ang tawag doon. Sabi dito sa Payag chapter 20 verse 9, kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinirang ng Diyos at pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. Yan ang mangyayari pag kinupkop nila ang Israel. Pag natalo ang Israel sa labanan, bababa ang apoy mula sa langit at tutupukin ang lahat na kalaban niya. Yan ang mangyayari. Kaya kita mo laging labanan sa Israel. Parang babaeng ipinanganak, laging nagpapasakit kung kailan ito mailabas, mailuwa ang kanyang anak. Yan ang kung kailan mailuwa ang pangyayari ng pagbalik ni Kristo Jesus. Yung mga gira, tandayan ng labanan sa pagbalik ni Kristo Jesus. At ang diablo ng daya sa kanila. Sabi dito, ngunit pag bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila, at ang diablo ng daya sa kanila ay tinapon sa lawang apoy. At ang suprema may pinagtapunan din ng halimaw at mga bulang propita. Magkakasama silang pahirapan araw at gabi, magpakailanman. Ang sabi sa verse 11, pagkatapos nakita ko ang isang malaking trono puti at nakaluklok doon na parang ang lupa at ang langit sa kanyang harapan, at hindi na nakikita pang uli. At nakita ko nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila, maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan pa ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At pinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Sabi sa verse 13, niluwa ng dagat ang mga patay, dahil maraming mga patay sa dagat mula noon pang nilikhaan sa libutan. Iluwayan ng Diyos ang lahat ng mga patay sa dagat, muling bubuhayin.
Ninuwa sa dagat ang mga patay na sa kanya. At nilabas din ng kamatayan ng Hades ang mga patay. Nakalagak sa kanila. Inilabas din ng impyerno ang mga tao doon na matay. Na doon nakalagak sa impyerno, ilabas yan ng Diyos upang hatulan sila. Sabi dito, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Hinatulan sila ayon sa kanilang ginawa. Kaya nakita natin pagdating ni Kristo, katapusan ng daigdig, mga patay sa dagat. Maraming patay doon, nalunod ng mga barko, nalunod ng mga tao, hindi nakita ng bangkay. Panahon ng gira, World War II, marami doon namatay sa dagat, hindi pa. Ibuhayin sila uli ng Diyos at tatulan sila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Pagkatapos itinapon ng lawang apoy, ang kamatayan at ang Hades sa lawang apoy. Itong pangalawang kamatayan, pati ang impyerno, itapon doon sa lawang apoy. Lahat ng mga, ang impyerno tinapon doon sa lawang apoy. Sabi sa verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Itinapon ang mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kailangan natin ipanganak sa Espiritu ng Diyos, makipag-isa kay Kristo Jesus. Yan ang tanda ng mga tao, nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil kung hindi ka mapanganak sa Espiritu ng Diyos, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang mangyayari sa iyo, itapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Napakaliwanag. Ito mangyayari sa atin pagdating ng araw. Kaya sabi dito sa pahayag ng Revelation chapter 21, verse 8, malaki mang sasapitin ng mga duwag. Mga duwag ito, alam mo katotohanan, tinago mo. Alam mo katotohanan, hindi mo sinunod. Duwag ka sumunod. Mga taksel, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kalayan. Maraming mga tao ngayon nagpakasasa sa kasuklam-suklam na kalayan. Mga mamatay tao, mga nagigiapit, mga magkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at ang lahat ng sinungaling. Sila lahat ay bubulit sa lawang naglagablag na asupri na siyang pangalawang kamatayan. Nakita natin, sabi na iba, ay konti lang kasalanan ko. Hindi na ako gumagawa ng kasalanan. Nagadinutig na lang ako. Maliwanag ito. Ang kasinungalingan ay magpapaimpyerno din. Bakit namatay si Kristo? Bakit pinako si Kristo? Dahil sa kasinungalingan ng saksi, ng tagasaksi sa Kanya. Pinaratangan siya ng hindi totoo. Pinaratangan siya ng lahat ng kasinungalingan. Kaya na doon na ipako si Kristo Jesus. Kaya ang sinungaling ay isang mabigat na kasalanan sa Diyos, nakapagpatay sa mga tao. Kita mo, marami na hatulan, marami na bitay, nabitay sila dahil sa kasalanan nila. Kasinungalingan, isang kasinungalingan, pinagbintangan lamang sila upang sila ay maparusahan ng kamatayan. Marami ngayon. Kaya nakala ng iba sinungaling ay maliit na kasalanan. Sa Diyos, malaki o maliit, isa lang yan, nakasala ka sa Diyos. Kaya yan ang hindi alam ng mga reliyon, ang akala nila ang sinungaling ay maliit na kasalanan lang. Yan ay isang pagsuway sa Diyos.
Kaya mapapahamak na tayo. Kaya sabi naman sa Mateo chapter 24, ay ganitong sinasabi sa Mateo chapter 24, verse 3, nasa bundok ng Olivo si Jesus, samantala siya'y nakaupo roon. Halin siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang katapusan ng daigdig? Mga palatandaan ng iyong pagbalik at ng katapusan ng daigdig. Sabi dito sa Mateo, chapter 9 to 12, ay ganito, sa panahon iyon, kapuputan kayo ng lahat ng dahil sa akin. Yan isang tanda na pabalik ni Kristo. Sa mga panahon iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. At isakdal upang pahirapan at patayin. Maraming katalikod sa panampalataya at mapupuot sa isa't isa. Pinagkanulo ang isa't isa sa kanyang kapwa. Maraming magpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Ang kasamaan nila laganap. Manalamig ang pag-ibig ng marami. Napakaliwanag. Ito sa mga huling araw nakita mo na. Ito ang mga huling araw. Marami ang napupuot sa mga tao. Nagpapahayag ang salita ng Diyos. Bakit? Bakit napupuot ang mga tao kung ang mga isang tao ay nagpapahayag ng salita ng Diyos? Dahil sabi sa Episo, chapter 2, verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. At napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan na si Satanas, ang espiritu nag-aari sa mga taong suwail. Nakita natin na pailalim tayo sa prinsipi ng kasamaan na si Satanas. Sabi sa verse 1, nung unang mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Kapag gumawa tayo ng kasalanan at sumuway sa Diyos, namatay ang ating espiritu. Buhay tayo. Ang ating katawan, ang ating kaluluwa buhay. Natutuong tayo. Dahil ang ating katawan ay damit natin ito. Ngunit ang totoong tayo ay kaluluwa. Pag namatay tayo, lumabas ang kaluluwa sa katawan natin. Patay na tayo. Isa na tayong malamig na bangkay. Nakita natin kaya yan. Maraming mga tao ngayon parang sumbi sa harapan ng Diyos. Naglalakad sa baba ng lupa. Napatay ang kanyang espiritu. Buhay ang katawan. Buhay ang kaluluwa, ngunit patay ang espiritu dahil sa paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Diyos. Yan ang hindi alam ng tao. Mga patay espiritual tayo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kailan muling ipanganak? Kailan lahat ay muling ipanganak sa espiritu ng Diyos upang muling mabuhay ang iyong espiritu at magkaroon ka ng signal sa Diyos at maunawaan mo at masunod ang Diyos. Kaya marami mga tao naging patay espiritual. Kaya mga patay na espiritu nagagalit sa mga tao nagpapayag ng salita ng Diyos. Dahil kung buhay ang ating espiritu, hindi tayo dapat magalit dahil ito'y pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Pagkain ito ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Dahil sabi dito sa Mateo chapter 4,
Verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Dahil ang ating katawan kumakain ng pagkain na niluluto, ngunit ang ating espiritu, ang kinakain ng ating espiritu ay salita ng Diyos. Kaya kung ang patay ang ating espiritu, ayaw niya sa salita ng Diyos, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Dahil paano makakain ng isang patay? Ngunit kung buhay ang ating espiritu, kumakain ng salita ng Diyos, matamis ito parang honey. Parang honey ang salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng signal, lumalakas ang ating espiritu. Kaya masunod natin ang Diyos. Kaya hindi tayo magtaka kung bakit maraming nagagalit sa mga nagpapayag ng salita ng Diyos dahil ang buong sanlibutan na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Turuan mo ng mabuti. Ayaw nila. Dahil ang sabi dito sa Isaiah chapter 5 verse 20, kawawa kayong mga baliktad ang isip. Dahil pag ang tao ay patay ang espiritu ng Diyos sa kanya, ito maging baliktad ng utak nila. Sabi dito, kawawa kayong mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ito mabuting gawa. Pinahayag natin ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Alin ang masama doon? Nais ng Diyos iligtas kayo. Alin ang masama doon? Ngunit kung patay ang ating espiritu, ay binaligtad na ng Diablo ang ating utak. Kaya sabi dito ni Propeta Isaiah chapter 5 verse 20, kawawa kayo mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanag ay inaaring dilim, at ang kadiliman liwanag ang turing. Mapait na buhay matamis, at ang matamis ay mapait. Yan ang mga tao na patay ang espiritu. Mapait ang salita ng Diyos dahil sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ang espiritu ng Diablo ay nasa kanila, kaya nagagalit sila sa salita ng Diyos. Naiinis sila sa salita ng Diyos. Ito'y mapait na parang akto sa kanila. Pagkain ng ating espiritu mapait dahil ang espiritu natin ay hindi sa Diyos. Kaya mapait ang salita ng Diyos. Diyan ang makilala ngayon ang espiritu mo kung sa Diyos o hindi. Pag matamis itong salita ng Diyos, ibig sabihin ang espiritu mo ay sa Diyos. Ngunit pag mapait ito sa iyo, nainis ka, walang halaga ito sa iyo, ibig sabihin hindi yan sa Diyos ang espiritu mo. Diyan mo makilala ang espiritu ng Diyos at espiritu na hindi sa Diyos. Dahil sinabi na dito sa 1 chapter 4 verse 5, sila'y makasanibutan, kaya mula sa sanibutan ang tinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanibutan. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit ang hindi nakikinig sa atin, ang sino mang hindi sa Diyos, ganito natin nakilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Napakaliwanag. Napakaliwanag.
Kung nagbabasa tayo, makita natin ating sarili, maayos natin sa harapan ng Diyos. Dahil sabi dito sa 1 chapter 8 verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinapakinggan ang salita ng Diyos. Napakaliwanag, maliwanag pa sa buwan. Kaya ang sabi dito, kaya maraming nagagalit, maraming naiinis sa mga nagpapayag ng salita ng Diyos. Dahil ayaw ng Diablo, ipayag ang katotohanan upang ang mga tao ay patuloy nila madaya. Kapag pinayag na ang katotohanan, hindi na madaya ng Diablo ang mga tao. Dahil puno sila ng kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa sinasabi ng Diyos. Kaya hindi sila madaya ng Diablo. Kaya nainis ang Diablo na malaman ng mga tao ang katotohanan. Dahil sabi sa 1 chapter 8, verse 32, malaman ng katotohanan at ang katotohanan magpalaya sa iyo. Kaya sabi dito, hindi tayo magtaka kung may nagagalit sa atin dahil sila yan mga hindi sa Diyos. Dahil sabi dito sa 1 chapter 15, verse 7, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na pupuot na ito sa akin bago sa inyo. Kaya hindi tayo magtaka kung magalit sila sa atin. Bago magalit ang tao sa atin, kay Jesus muna ito na nagalit bago sa atin. Dahil bakit nagalit ang tao? Binitbit natin ang salita ng Diyos. Binibitbit natin, ayaw nila makinig. Ako noon makasalanan, ako noon sa totoo lang, maraming natutuwa sa akin. Pati mga kapatid ko, mga pamangkin ko, natutuwa sa akin dahil makasalanan ako. Nung nagbago na ako, wala nang natutuwa sa akin. Parang hindi ko na sila kapatid, parang hindi ko na sila pamangkin. Dahil magkaiba kami ng Espiritu. Sa halip matuwa sila nagbago ako, hindi. Hindi sila natuwa. Bakit? Iba ang Espiritu nila. Dahil kung ang Diyos, sa Diyos ang Espiritu nila, matuwa sila sa pagbago ko. Ngunit hindi sila natuwa. Dahil iba ang kanilang Espiritu. Sabi dito, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, sila'y nakasanibutan, dapat inyong malaman, napupuot ito sa akin bago sa inyo. Sabi sa verse 17, kung kayo nga'y sa sanlibutan, inibig kayo, narito bilang kanya, ngunit yaman hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Mula rito kaya sila'y napupuot sa inyo. Sabi dito sa verse 20, alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo, walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Kung ako inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Napakaliwanag. Kaya hindi tayo magtaka. Hindi tayo magtaka. Dahil yan ay nakasulat na. Maraming magagalit sa mga nagpapahayag ng katotohanan dahil hindi gusto ng Satanas, ng demonyo na ipahayag ang katotohanan. Marami maligtas. Hindi niya gusto malaman ng mga tao ng katotohanan para madaya nila. Yan ang dahilan kung ayaw ng mga tao makinig sa salita ng Diyos dahil sila ay makasalanan, mga kampo ng Diablo. Kaya sabi sa verse 21, ngunit ang lahat ng ito, gagawin nila sa inyo dahil sa akin. Maliwanag, ngunit ang lahat ng ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakilala ang nagsugo sa akin. Kung
Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sana wala silang kasalanan. Ngunit ngayon, wala silang maidahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa Ama. Napakaliwanag. Kung hindi ako gumawa sa gitna nila, mga gawang kailanman hindi nagagawa ni naman, di sana wala silang kasalanan. Ngunit nakita nila ang aking mga gawa. Sa kabila nito, kinapuputan nila ako at ang aking Ama. Kaya napuput sila sa mga tao na gumagawa ng mabuti, ang mga kampo ng dyablo. Datapwat nangyari ito upang matupad ang lasahan sa kasulatan. Napuput sila sa akin nang walang kadahilanan. Napuput sila sa akin na walang kadahilanan. Bakit? Dahil sa kanilang espiritu. Espiritu na hindi sa Diyos. Ayaw nila ipahayag ang kaligtasan ng tao. Sa mga pinangangaral natin mula noon hanggang ngayon, hindi ba marami kayong nalalaman? Hindi ba pakinabang ninyo yun? Nalalaman ninyo katotohanan, ang katotohanan ng palaya kayo. Kaya wag na kayo mindset kasi ng tao, reliyon. Reliyon! Hindi reliyon makaligtas sa inyo, si Kristo Jesus. Ang ating pangangaral hindi ito isang reliyon, kundi kung paano magipagrelasyon sa Diyos. Kung paano masunod ang Diyos upang maligtas ka. Yan tinuturo sa inyo. Hindi tayo nagtuturo ng pupunta kayo sa reliyon ko, hindi. Tinuturuan kayo na pumunta kayo kay Kristo Jesus. Ang aming turo ay papunta kay Kristo Jesus kung paano sumunod sa Diyos. Kung paano mo mahalin, palagahan ang salita ng Diyos. Nakita natin. Sabi dito, dapat nangyayari ito upang matupad ang nasasaad sa kanilang kautusan. Napuput sila sa akin nang walang kadahilanan. Sabi sa verse 20, alalahanin ninyong sinasabi ko sa inyo, walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Kung ako inuusig nila, usigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Kaya sabi dito sa verse, kaya maliwanag sabi dito ko sa verse 24, kung hindi ako gumawa sa gitna ng mga gawang, kailanman hindi nagawa niyo naman. Di sana'y sila'y walang kasalanan, ngunit nakita nila ang aking mga gawa. Sa kabila nito, kinapuputan nila ako at ang aking Ama. Kaya kung napupo tayo sa salita ng Diyos, kinaputan natin si Kristo Jesus. Kinaputan natin ang Amang nasa langit. Tingnan mo ang sarili mo sa Diyos ka ba? Nahayag na sa banal na aklat kung sino ka, kung sino tayo, kung sino ako. Mahayag sa banal na aklat. Kung ikaw namumuhay na sumusunod sa Diyos o hindi, o sumusuway at gumagawa ng kasalanan, ihayag ang banal na aklat. Kaya sabi dito, sa verse 26, 1 chapter 15 verse 26, ngunit sa patnubay ng Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya nagpatuto sa inyo. Kaya ang Espiritu Santo nagpatuto sa akin. Ito patutuo ng Espiritu Santo. Kapag nasa iyo ang Espiritu Santo, kasama ng iyong Espiritu, ihayag ng Diyos ang lihim na hiwaga ng Diyos. Hiwaga na nagtatago noong unang panahon.
Sabi sa verse 20, at magpatuturing kayo tungkol sa akin. Kaya ito ginagawa ko, nagpapatutuo ako tungkol kay Kristo Jesus, tungkol sa Diyos, kung paano niya ako binago na isang makasalanan, binago niya ako. At ngayon, itong tunay na pagbabago, ipayag mo ang kabutihan ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ito ating pinahayag. Kaya, ang lahat na nangyayari nakita ng ating mga mata, yan ay mga tanda. Mga tanda. Makilala na natin, may discerning spirit tayo. Makilala natin ang espiritu sa tao kung sa Diyos o hindi. Kaya marami ang napupuot sa mga taong nagpapayag ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Dahil ang sabi dito sa Episo, chapter 2 verse 2, sinunodin niyo noon ang masamang tagpo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan na si Satanas, ang espiritong nag-aari sa mga taong suwail. Sabi sa verse 3, dati tayo kabilang sa mga ito na muhay, ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuntan ng Diyos. Marami mga tao hindi nila alam ang kanilang sarili na sila pala'y kabilang sa mga taong kinapupuntan ng Diyos. Dahil napailalim tayo sa prinsipi ng kasamaan na si Satanas. Lagi tayo gumagawa ng kasalanan sa Diyos, sumusuway sa Diyos. Hindi natin inibig at minahal ang salita ng Diyos. Walang halaga sa atin ang salita ng Diyos dahil binulag tayo ng dyablo. Binulag tayo! Dahil sabi dito sa 2 Corinto chapter 4 verse 3, kung may talukbong pa ang mabuting balita, napayag namin ito'y natalukbuman lamang sa mga taong napapahamak. Kaya kung may talukbong, natalukbungan lamang ang mga tao napapahamak. Sabi sa verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito na si Satanas. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binulag sila ng dyablo. Nakita natin. Kaya sabi dito sa Mateo, kaya ito, binigyan natin halaga ang pagbabalik ni Kristo Jesus. Marami siyang masabi dito. Sabi sa Mateo, chapter 24, ay ganitong sinasabi, verse 3, nasa bundok ng Olibo si Jesus. Samantala sa nagpupuro at palihim siya, tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sabi dito sa sinabi ng Diyos sa Mateo 24 verse 10, ang sabi dito kasamaan ay lalagana, panupad, malalamig, ang pag-ibig ng marami. Sabi dito sa verse 13, ngunit ang nanatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang manatiling tapat, maraming tao, mga tao ngayon, tapat sa Diyos hanggang 10 taon. Ngunit pag-ilibin na tao, hindi na tapat sa Diyos. Buhay pa siya, kaya delikado. Dahil sabi dito, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang ating katapatan sa Diyos hanggang sa huling hininga.
Yan ang matanggap ng Diyos na klaseng katapatan. Naging tapat tayo sa Diyos. Hindi tayo gumagawa ng kasalanan sa Diyos at sumusunod sa Diyos hanggang sa huling hininga. Sabi sa verse 14, at ipangaralan sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos upang makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Kaya ito kailangan ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil sabi dito, at ipangaral sa buong mundo, sa buong sanlibutan, ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos upang ito'y makita ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Hindi kami na nagwali-wali dahil sa reliyon ng akala ng iba. Reliyon! May mga reliyon na gagalit. Kayo mga reliyon, makareliyon lamang kami kayo. Hindi kayo makadiyos. Dapat amin ito pangangaral, hindi ito isang reliyon, kundi isang kung paano may pagrelasyon sa Diyos, kung paano pagandaan ang pagbabalik ni Kristo upang maligtas ka. Ito ang ginagawa namin. Kaya walang karapatan kayong mga reliyon magalit sa amin. Reliyon lang kayo, hindi kayo makadiyos. Dapat makinig kayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa banal na aklat na ating tinatalastas lagi dito. Kaya maraming mga tao na papahamak. Kaya inutos ng Diyos ito ipangaral sa buong sanlibutan ang kanyang salita upang darating ang wakas sa palagay ninyo. Hindi na pangaral ito sa buong sanlibutan. May YouTube, may newspaper, may balita sa TV, sa radyo. May mga preacher sa iba't ibang dako ng daigdig tulad nito sa inyo. Maraming mga bayan walang nangangaral doon. Mas mapalad kayo, dapat kayo magpasalamat sa Diyos. Kayo mga reliyon, ang aming ginagawa. Tinuturuan namin mga tao para sumunod. Kaya mapalad kayo mga reliyon kung saan sila nasakupan. Ang inyong member ay nagkaroon ng karunungan tungkol sa Diyos. Dapat matuwa kayo. Salit matuwa kayo. Ano ginagawa ninyo? Nainis kayo sa amin. Dahil nahiyagan yung mga kamalian. Maling turo, maling katuruan, turo ng kasinungalingan, inihayag namin. Kaya nagagalit kayo. Alam namin yan, hindi kami bubo na hindi namin alam. Mayroon sabi dito, something pa, gusto niya makakausap. O hindi gusto mo ipakilala sa akin ang reliyon mo. Reliyon ang gusto niya kusapin ako daw dahil sa reliyon niya. Hindi sa Diyos ako, hindi ako makareliyon. Bakit may reliyon ako, hindi ko napakilala ang reliyon ko. Ang inapakilala ko ang Diyos, si Kristo Jesus. Hindi reliyon. Kayo, hindi niyo pinapakilala sa tawang si Kristo at ang Diyos ay napakilala niyo reliyon niyo. Sabi pa, Armageddon, ako patakutin niya. Sino ka ba? Isa ka lang balasubas. Ako dating sundalo. Nasaan ako sa patagawayan. Laging gira doon, ako patakutin mo, loko mo. Kaya sabi ko sa iyo, kung narinig mo, mag-ingat ka. Dahil hindi mo kilala ang tao. Baka isa ka pang buwan-buwan. Sabihin mo pa, Armageddon, sino ka ba? Ilan nagira na daanan mo? Masabihin mo na, Armageddon. Dahil sa atin ito, nangangaral kami para sa kaligtasan ng tao. Hindi para may pag-away sa iyo na isa kang ipis lamang.
Huwag mo akong takutin dahil gumagawa ko ng tama para sa Diyos. Dahil mula noon, pagkabata ako, wala akong tinatakutan. Kaya pumasok ako sa sundalo para masubok ko ang tapang ko kung matapang talaga ako. Napatunayan ko nga. Society pala ang ugali ko. Kaya walang ganyanan. Kung gusto ninyo mangaral ng reliyon nyo, tumayo kayo dito, mangaral kayo. Huwag mong pakialaman yung manangangaral tungkol sa kaligtasan. Mangaral ka, ang mga tao ang makinig, sila magpatunay kung tama ang ating sinasabi. Dito, libre, mangaral kayo. Huwag kayong magyabang-yabang na parang sino ka. Ipangaral mo reliyon mo dahil makareliyon ka. Ako pinangaral ko ang Diyos at si Kristo Isos. Huwag mo kong takutin. Kung hindi pa ko nabago, mag-aiwan mo lang sa iyo. Kaya pasalamat ka. Ang mga nakarap mo ako ngayon, bagong nilalang ako. Wala nang dating pagkatao ko, ako'y bago na. Kaya maliwanag dito ang sabi, dito sa Mateo chapter 24, sabi dito, ipangaral, sa verse 14, at ipangaralan sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makita ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Darating pala ang wakas. Kaya pinahanda tayo ng Diyos. Ito pangaral namin. Nais natin lahat ng tao nakahanda dahil darating ang pagliligtas ng Diyos. Sabi sa verse 21, sapagkat sa panahon iyon ang mga tao magdaranas ng napakalaking kapigatian, hindi pa naranasan mula ng ligaya ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na maranasan pa kailanman. Ito'y katapusan ng daigdig. Sapagkat ang panahon iyon, ang mga tao ay magdaranas ng malaking kapigatian, hindi pa naranasan mula ng ligaya ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na maranasan pa kailanman. Ang sabi sa Mateo chapter 24, verse 22, kung hindi pa ikliin ang panahon iyon, kung hindi pa ikliin ang panahon iyon, walang maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ang panahon iyon. Alang-alang sa mga hinirang, alang-alang sa inyo na nananampalataya kay Kristo Isos. Binagabalikit pagkamukang Diyos. Nakita ang Diyos na nanampalataya kamoy kaso. Pinatambayaan ninyo ang Diyos. Kaya nandito tayo. Pinapaalala kayo. Kung nasundin naman ninyo, praise the Lord. Pero kung hindi naman may freedom kayo, inyo na yan. Kayo naman nanagot sa Diyos. Ang akin lang, gusto ko lang ipahayag para mayroon kayong pagbulay-bulayan, mayroon kayo pagbasihan kung ano talaga ang tama, mag-guide kayo kung ano dapat nang gagawin. Pero kung hindi naman ninyo susundin, sa inyo na yan, karapatan ninyo yan. Ang karapatan ko, masunod ko ang Diyos dahil inutos ito ng Diyos. Ito ang tungkulin namin sa Diyos na dapat ipahayag sa inyo. Kita mo ibang reliyon, hindi nila pahayag mga ganitong bagay, mga babala ng Diyos, mga saway ng Diyos, mga hindi na gusto ng Diyos dahil natakot sila, magalit ang kanilang membro at aalis, hindi na magsamba. Ito ang delikado. Dito ang mga tao nagkasala sa lagi nating pinapahayag. Kaya pinupulgar natin ang sekreto ni Satanas upang mga tao ay maligtas. Ito ginagawa namin. Dahil ang sabi dito sa Mateo chapter 24, verse 27,
Sapagkat kung gaano kabilis ang guhit ng kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng Diyos. Sabi sa verse 29, pagkatapos ng kapigatian iyon, magdilim ang araw at pinaliliwanag ang buwan. Malaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Ang sabi sa verse 30, pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng Diyos at nanangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng Diyos na sa lapat dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kaya darating si Kristo na hindi natin inaasahan, kaya pinahanda tayo. Ang sabi sa verse 31, sa udyat ang malakas na tunog ng trumpita, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ito na tawag na rapture. Kaya pinahayag namin sa inyo dito para malaman nyo, para makisali kayo sa rapture. Masama ba kung ipahayag ko upang makasali kayo sa darating na rapture sa pagbalik ni Kristo Jesus? May rapture darating tayo. May pinarating tayo ni rapture. Nakahanda ka na ba? Nakahanda na ba ang buong pamilya sa pagdating ni Kristo Jesus? Siya muling darating. Siya muling babalik upang iligtas niya ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya muling babalik si Jesus. Si Kristo upang iligtas sa matinding puot ng Diyos ang lahat na sumusunod sa Kanya. Kaya iligtas muna tayo, rapture. Ang lahat na sumusunod ay iligtas ng Diyos. Matapos darating na si Antichrist, darating ng puot ng Diyos. Darating ng puot ng Diyos kay Antichrist kasama ang mga tao. Paparusahan ng Diyos na sumusuway at gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Yan ang pagdating ni Kristo. Automatic papasok na sa Antichrist dahil may umaadlang pa. Hindi pa makapasok sa Antichrist dahil may umaadlang pa. Sino yun? Ang Espiritu ng Diyos ang umaadlang dahil sa rapture. Pagdating ng rapture, ang Espiritu ng Diyos akyat sa langit. Akyat sa langit ang Espiritu ng Diyos kasama ng mga tao na sumusunod sa Diyos. Akyat yan rapture. At maiwan dito mga lahat ng mga tao na makasalanan at mag-aari na sa kanila si Antichrist. Kahit kumikilala ka sa Diyos, ngunit hindi mo sinusunod, sumusuway, magdaranas ka ng malaking kapigatian. Magkaranas ka ng puot ng Diyos. Para ka rin isang makasalan. Para ka rin si Satanas na paparusahan ng Diyos. Ganyan ang pagbalik ni Kristo Jesus. Yan isang kaparusahan. Kung nagbasa kayo ng Revelasyon, malaman nyo yan. Ikaso, paano yan papasok sa tainga nyo, utak nyo? Reliyon. Utak nyo reliyon, hindi sa Diyos. Dahil kung sa Diyos ang utak nyo, pakinggan nyo, may mapulot kayong aral. May pinagandaan tayo, hindi ito biro-biro. Dahil ang sabi sa 2 Pedro chapter 3, verse 9, ang Panginoon na hindi pabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinupad ang pangako niyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais mapapahama kayo. Totoo yan. Mahal kayo ng Diyos. Ikaso problema hindi niyo mahal ang Diyos. Nais kayo iligtas ng Diyos, mahal kayo ng Diyos. Hindi nyo mahal ang Diyos, ang mahal nyo ang reliyon nyo. Reliyon nyo mahal nyo, hindi si Kristo.
Kaya pinaglalaban ninyo, reliyon nyo. Ito naman sa akin pinaglalaban ko, si Kristo, ang Diyos. Pinaglalaban ko ang salita ng Diyos. Kaya nakita natin ang ating mga sarili, mismo ang Diyos, nakita niya inyong mga puso. Kung kayo ba ay natuwa sa kanyang salita o nainis, alangan ng Diyos yan. Ngayon pa lang, may mga tao nakasala dito. Dahil nakilala, nalaman ng Diyos ang kanyang laman, ng kanyang puso, narinig niyang salita ng Diyos, naiinis siya. Dahil siya'y makareliyon lamang, hindi maka-Diyos. Masahol pa kayo sa satanik na mga tao. Dahil sabi dito, sa unang Pedro, ganito sa unang Pedro, chapter 4 verse 17, dumating ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsimula, ano magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Kaya sa atin magsimula, ano man reliyon mo, sa atin magsimula dahil ikaw kumilala sa Diyos. Sa atin magsimula ang paghukom. Alam ba ninyo ang magsimula ng paghukom? Sa mga Kristiyano daw. Alam ba ninyo, pagdating ng rapture, ang mga sumusunod sa Diyos, dalhin sa itaas at maiwan kayo, yan isang paghukom. Sa mga tao kumikilala sa Diyos, hukman sila, hindi sila nanampalataya, hindi sila sumusunod, gumagawa ng kasalanan, sumusuway sa Diyos, maiwan kayo sa rapture. Pagkatapos, darating na si Antichrist, akyat ng Espiritu Santo sa langit, at kayo ay paparusahan ni Antichrist. Tatakan ang noo mo, ang kamay mo. Pag natatakan ka, wala ka ng kaligtasan. Ang kaligtasan ng tao sa panahon iyon, ayaw niya magpatatak, ayaw niya tumanggap ng siksiksik, kahit putulan siya ng ulo, kahit putulan ng ulo mga anak niya, hindi niya tatanggapin. At naputulan siya, yun ang kaligtasan niya. Kaya mahirap yan. Hindi basta-basta putulin ang ulo mo o putulin ang ulo ng anak mo. Pagutuman ka muna. Hindi ka makabili. Bawal bumili. Kapag wala kang tatak 666. Kaya maliwanag yan isang paghukom sa atin. Tayo una hukuman dahil tayo nakakaalam tungkol kay Kristo Jesus na hindi natin sinunod at sinuway natin. Kaya maliwanag ito ibig sabihin sa unang Pedro chapter 4 verse 17, dumating ang panahon ng paghukom, ito ay nagsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin nagsimula, ano ang magiging wakas nito ng mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Sabi sa versite, tulad ng nasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kainatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Napakaliwanag. Kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kainatnan ng mga makasalanan na di kumikilala sa Diyos? Kaya winawali natin ito upang ipilit mo pumasok sa masikip na daan ng kaligtasan tungo sa langit. Hindi kami nagwali para magyabang-yabang. Hindi kami nagwali para punta kayo sa reliyon namin. Hindi. Nagwali kami para kay Kristo Jesus na ito inuutos na ipayag ang kanyang salita upang kayo maligtas dahil mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Yan ang hindi nyo alam. Mahal kayo ng Diyos. Bakit pinatigas niyo ang ulo niyo sa Diyos?
na siya tunay nagmamahal sa inyo. Pinapatigas ng inyong ulo, ang inyong puso sa Diyos, na ang Diyos na tunay nagmamahal sa iyo. Mas mabilis pa ninyo sundin si Satanas kaysa sa Diyos. Kaya ang sabi dito, sino ba, ano ba tayo? Ang tao lang tayo, isang tuldok sa baba ng lupa. Sabi dito, sa unang Pedro chapter 1, verse 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, kaya lang ng damo. Ang bulaklak nito ay lahat niyang kariktan. Kayamanan mo parang bulaklak lang ng damo, at tayo ay parang damo lamang. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. Ito ang mabuting balita, ipinangangaral sa inyo. Maliwanag, ngunit ang salita ng Diyos ay namamalagi kailanman. At itong mabuting balita, ipinangangaral sa inyo. Hallelujah, purihin ng Diyos. Walang mabuting balita ngayon, puro kasamaan. Makinig ka sa mga balita sa YouTube, puro kasamaan. Ngunit ito lang ang mabuting balita, ipinayag sa inyo. Balita tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa inyo, tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa inyo. Ito ang mabuting balita na dapat ninyong pakinggan at palagahan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Ito lang aking mensahe. Sana may napulot kayong aral sa araw na ito, na ito'y pamasto ninyo sa inyong buhay, sa paglakad araw-araw. Ito'y pag-ingatan nyo sa inyong puso ang mga narinig ninyo. Ito'y mensahe ng pagmamahal ng Diyos at pagliligtas ng Diyos sa inyong mga buhay. Mahal kayo ng Diyos. Alalahanin mo, mahal kayo ng Diyos.